Nasa labas ng kumpanya si Lian, hinihintay kung sinong makakasama niya na pumunta sa Villaferte Legacy Group. Habang naghihintay siya ay tinatapik niya ang heels niya sa semento. Kanina pa siya naghihintay sa entrance ng kumpanya ng mga losero. May posisyon din naman siya sa kumpanya nila dahil magaling din siya sa industriya ng negosyo. Lian? Tawag ni Enzo sa kanya. Nilingon naman ni Lian si Enzo. Natawa na lang si Enzo sa kanya sinuklay ang buhok niya gamit ng mga daliri niya. So, ikaw ang makakasama ko para sa presentation ng Lucero Global Finance sa Villapuerte Legacy Group? Nakangising saad ni Enzo. Napabuntong hininga na lang si Lian. Simula na magkaroon ng partnership ang business ng pamilya ni Enzo sa kumpanya ng kanyang ama ay sila ng dalawa ang partner. Pero hindi niya inasahan ng hanggang ngayon ay sila pa rin ang magkasama kapag may kailangang gawin sa labas ng kumpanya. Hindi na lang sumagot si Lian at nauna nang sumakay sa sasakyan. Natatawa namang sumunod sa kanya si Enzo. Sa passenger seat na sumakay si Lian habang si Enzo naman ang driver. Magmamatigas ka pa rin ba hanggang ngayon? Pipiliin mo pa rin bang pulubing yon kesa sa akin? Wika ni Enzo. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Hindi naman talaga akong gusto mo kung hindi si Trixie. Stop using me. Wala kang mapapala sa akin. I'm an illegitimate child of my father. Ikaw naman talagang gusto ko, Lian. Handa naman akong tanggapin ka. Hindi lang ako nakatiis nang ihain ni Trixie ang katawan niya sa akin. Lalaki ako. May pangangailangan din ang katawan ko. At hindi mo pa maibigay yon dahil masyado kang conservative. Sa panahon natin ngayon, hindi na uso ang kasal muna bago ang siping. Naiinis na saad ni Enzo dahil para sa kanya, hindi naman malaki ang kasalanan niya. Para magalit ng sobra si Lian sa kanya. Natawa na lang si Lian sa sinabi ni Enzo. Bakit hindi niya nakita noon ang mga red flag ni Enzo? Sa tingin mo ba, matutuwa si Trixie kapag nalaman niya ang mga sinasabi mo ngayon? Mukhang in a relationship naman na kayong dalawa eh. So leave me alone. Ngumisi naman si Enzo kahit na malaman niya ang mga sinasabi ko. Sa tingin mo ba magagalit siya sa akin? Alam mo kung anong gagawin ni Trixie kapag nalaman niya to? Ikaw, Lian, ikaw ang sisisihin niya dahil iisipin niya that you're flirting with me. Masamang nilingon ni Lian si Enzo. Sa mga ginagawa ni Enzo, sa pagpapakita niya ng kasamaan ng ugali niya, ang pagmamahal ni Lian para dito'y napapalitan ng pandidiri. Talaga bang nagustuhan at minahal niya ang kagaya ni Enzo? Gagamitin mo si Trixie para makaganti ka sa akin? Ikaw pa bang may ganang magalit sa akin, Enzo? Ikaw ang sumira ng relasyon nating dalawa. Kung kinalma mo lang sana yung sandata mo, hindi ito mangyayari. Naiinis na sagot ni Lian, pero ngumisi lang si Enzo habang patuloy ang pagdadrive niya. Sino bang hindi magagalit sa ginawa mo? Ipagpapalit mo na lang din ako sa isang lalaking pulubi pa. Talaga nagpakasal ka pa sa kanya ha? Tanga ka ba? Ginagamit ka lang na lalaking yun para umahon sa buhay. Don't be stupid, Lian. Sabihin mo sa akin wala pang nangyari sa inyong dalawa. Babalikan kita and I'll marry you. Hilaw na natawa si Lian. Hindi niya akalain na sagad pala ang pagkagago ni Enzo. Sisirain pa talaga ni Enzo ang pamilya nila. Pag-aawayin niya talaga silang dalawa ni Trixie. Problema ng tingin ng mga losero kay Lian. Magbibigay pa ba siya ng problema sa pamilya nila? Hindi na ako magpapakasal sa'yo, Enzo. Kung gusto mo si Trixie na lang ang pakasalan mo. Seryosong sagot ni Lian. Mahigpit na hinawakan ni Enzo ang manibela dahil siya inis. Kung katigasan pa rin ng ulo mong paiiralin mo, I will make sure that you will regret your decision, Lian. May diing saad ni Enzo. Desidido na si Lian sa desisyon niya. Hindi niya natatanggapin si Enzo dahil lalo lang lalaki ang gulo. Isa pa, kasal pa rin siya kay Santino. Nang makarating sila sa Villaferte Legacy Group ay nauna nang bumaba si Lian. Nang makababa rin si Enzo ay sinundan niya ng tingin si Lian. Napapaigting ang panga niya sa inis dahil tinanggihan pa rin siya ni Lian. Handa niya naman sanang tanggapin ulit si Lian. Pero masyadong matigas ang ulo ni Lian. Ang kapal ng mukha niya. Naiinis na usa ni Lian dahil siya pananalitan ni Enzo. Tila ba siya pa ang nagkamali sa kanilang dalawa? Tila ba siya pa ang sumira ng relasyon nila at tila ba siya pa ang may kasalanan kung bakit sila naghiwalay? Dumiretso na si Lian sa CEO's office para ibigay ang proposal nila at para makausap na rin ang CEO.
Nang bumukas ang pintuan ay nauna na siyang pumasok. Good morning, sir. I'm Milian Lucero from Lucero Global Finance. Nandito po kami para i-present ulit ang bagong plano para sa mga incoming projects ng partnership natin. Wika ni Lian, nakaupo naman sa swivel chair ang lalaking nakatalikod sa kanila, kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Nang makapasok din si Enzo ay nagsalita rin siya. Good morning, Mr. Villafuerte. This is Enzo Pantoja. Nakapag-email na kami last week sa inyo at ngayon ang araw na ibinigay ninyong schedule para pag-usapan ng tungkol sa proposal namin. Saad na rin ni Enzo. Humarap naman sa kanilang lalaking nakaupo sa swivel chair at seryoso silang tiningnan. Tiningnan ni Lian ng lalaki dahil tila ba pamilyar ito sa kanya. Saan niya ba ito nakita? Sigurado siyang nakita niya na ito. O baka kamukha lang. Mr. Villafuerte is not here. Ako ang executive secretary niya at ako ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Villafuerte. Ako rin nakausap niya sa email. Shall we start? Wika ni Justin. Napatango na lang si Lian. Sure sir, masigla namang sagot ni Enzo. Nakatitig pa rin si Lian sa lalaki dahil iniisip niya kung saan niya ito nakita. Nang mapansin naman ni Justin na nakatitig si Lian sa kanya, nilingon niya ito. May problema ba, Miss Lucero? Tanong ni Jasper. Mabilis namang iniwas ni Lian ang paningin niya. Wala naman sir, sagot niya. Nagsimula naman na silang pag-usapan ang mga plano nila. Nakikinig lang naman si Justin habang nakikinig siya sa bagong proposal ng Lucero Global Finance. Ang Villafuerte Legacy Group ang may pinakamalaking share sa kumpanya ng mga Lucero. Nang matapos ang pag-uusap nila ay nagsimula nang magtanong si Enzo. Kailan namin matatanggap ang kontrata? Hintayin ko na munang magiging desisyon ni sir at kapag pumayag siya, ay saka ko ipapadala sa inyo ang kontrata. Napatango-tango naman sila. Ilang taon na may partnership ang mga Villafuerte at Lucero pero never pa nilang nakitang CEO ng Villafuerte Legacy Group. Pangalan lang alam nila tungkol dito at yun ay si Zephyr Villafuerte. Ang executive secretary din ang palagi nilang nakakausap, minsan ay iba pang mga empleyado ng Villafuerte Legacy Group. Sa tuwing pumupunta sila dito, umaasa silang ang CEO nang makakausap nila pero hirap na hirap silang makita at makakausap ito. Nang matapos ang pag-uusap nila ay umalis na si Lian at si Enzo. Lumabas naman si Santino mula sa isang kwarto ng opisina niya. Umalis na rin si Justin sa upuan ni Santino. Salubong ang mga kilay ni Santino dahil magkasama si Lian at Enzo ngayon. She's your wife, right? Tanong ni Justin. Hindi naman sumagot si Santino. Nananatiling salubong ang mga kilay niya kahit na nasa loob ng kwarto si Santino ay rinig niyang pinag-uusapan nila dahil sa intercom. Pag-iisipan niya pa kung itutuloy pa rin niyang partnership nila sa mga Lucero. Nang biglang bumukas ang pintuan, nang wala man lang kumakatok ay pareho silang napatingin doon. Finally! Sigaw ni Sonia. Ang ina ni Santino, mabilis na tumalikod si Santino. Sa tingin mo ba hindi kita makikilala? You stubborn man! Matagal na ako may lead kung nasaan ka at kung anong itsura mo. Huwag ka na magtatangkang magtago sa akin, Santino Zephyr. Tama ng isang taong pagbibigay mo ng sakit ng ulo sa akin. Na-stress na saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Santino sa kanya hinarap ang kanyang ina. Nilapitan naman siya nito, tinignan ng malapitan. Look what you did to yourself. Tama ng pagre-rebelde, Zephyr. Para lang iwasan ang pagpapakasal ko sa iyo at kay Bianca. Ano pa ba ang ikinagagalit mo? Nagpaliwanag naman na sa iyong fiancé mo. So stop giving me headache. Napapairap na lang si Zephyr. Saka siya napahilamos sa mukha niya. Nilampasan niya ang kanyang ina't na upo sa sofa. Stop forcing me, Mom. I will never marry that cheater. Mariing pinikit ni Sonya ang mga mata niya. Pagod na siya sa anak niya pero wala siyang magawa dahil ito ang mas maasahan nila sa kumpanya kaysa sa panganay nilang anak na babae. Naupo na rin si Sonya sa sofa na katapat ni Santino. Isang beses lang namang nangyari yun. Bakit hindi mo pakinggan ang paliwanag niya para mawala ng galit mo sa kanya? Talk to her. Tatawagan ko siya at sasabihin na hanap na kita. Ikaw lang ang hinihintay niya para makauwi na siya ng bansa. Listen to her explanation at wag na ang pride ang pairalin mo. Wala na akong ibang gustong babaeng mapapangasawa mo kung hindi si Bianca lang. Ano pa bang ayaw mo sa kanya? She's successful now. Lot of men wants her. She's famous at ikaw lang ang gusto niya. Ngumisi lang si Santino, saka siya umiling.
Napahilot na lang siya ng noo niya. Ito ang ayaw niya kung bakit hindi siya umuuwi sa kanila. Nagbabakasakali siyang kapag umalis na muna siya sa bahay nila, magtago na muna't makakalimutan ng kanyang inang pamimilit sa kanya na magpakasal kay Bianca. Pero mukhang kahit na ilang taon ang lumipas, hindi pa rin ito titigil. I can't, tipid na sagot ni Santino. Of course you can. Talk to her. You already proposed to her, kaya alam kong gusto mo talaga siyang pakasalan. Hindi ka naman magpo-propose sa kanya kung hindi ka seryoso, hindi ba? Patuloy na pamimilit ng kanyang ina. That's a long time. Tumabi na sa kanyang ina. Then talk to her. Ayusin yung relasyon nyo. Isinandal ni Santinong likod niya sa sofa saka siya muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I'm already married. Tipid na sa Santino na ikinagulat ni Sonia. Panandalian siyang natahimik. You're joking, right? Tell me that you're joking. Stop joking around, Zephyr. It's not funny. Sigaw ni Sonia. Napahilamos na lang si Santino sa mukha niya. I am not, Mom. Kaya wag niyo nang ipilit sa akin si Bianca. We're over. We're done. Wala akong ayusing relasyon. Seryosong saad ni Santino saka siya umalis. Napatulala na lang si Sonia sa kanya tinignan si Justin. Iniwas naman ni Justin ang paningin niya dahil sa tuwing napapagalitan ng boss niya. Pati siya'y nadadamay. Ang sabi mo sa akin, wala kang alam tungkol sa kanya. Alam mo rin ba ang pagpapakasal niya? Tell me that he's joking! Napapakamot na lang si Justin sa batok niya. Nitong mga nakaraang linggo ko lang po siya nakita, ma'am. Kinakausap ko pong bumalik na pero sa pagpapakasal niya, wala po kong alam doon. Sagot niya. Inis na lumabas ng office si Sonia at sinundan sana si Santino pero hindi niya na to naabutan. Natunto niya na kung saan pansamantalang nakatira si Santino pero hindi niya alam ang paglipat nito sa bahay ng mga losero. Who is that lucky witch? Usal ni Sonia. Muli siyang napahilot sa sentido niya. Sana lang ay nagbibiro lang ang anak niya dahil gusto niya talaga si Bianca para maging asawa ng kanyang anak. Pagsapit naman ng hapon ay umuwi na si Lian. Una niyang hinanap si Santino. Pagbukas niya ng veranda ay nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Santino. Hindi ito umuwi kagabi. Anong oras ka umuwi? Tanong niya sa kanya ito nilapitan. Kakauwi ko lang, masungit na sagot ni Santino. Nakahiga pa siya sa sofa habang una niyang dalawa niyang braso. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Saan ka galing? Obligasyon ko na bang sabihin sa'yo ang personal matters ko? Kasama ba yun sa pinirmahan natin? Napakunot ng noo si Lian. Bakit ba si Santino pang masungit ngayon gayong siya itong hindi umuwi kagabi at ngayon lang umuwi? Ito ba talagang ugali mo? Pinapakita mo ng totoong ugali mo? This is my house, Santino. If you forgot pero sa tono ng boses mo, parang ako pang gusto mong sumunod sa'yo. I just want to know kung saan ka nang galing. Hindi ka umuwi kagabi tapos uuwi ka ngayon na para bang ikaw ng boss sa ating dalawa. Naiinis na saad ni Lian. Tumayo na si Santino at seryosong tinignan si Lian. Ano ba ako sa buhay mo, Lian? Am I your employee or am I your husband? Should I call you boss then? Kasal lang tayo sa papel at hindi ko obligasyon na sabihin sa'yo lahat ng gagawin at pupuntahan ko. I know this is your house. Pero kung katulad din ng pamilya mong tingin sa akin, then I'll leave. Akma na sanang alis si Santino nang pigilan siya ni Lian. Mariipinikit ni Lian ang mga mata niya saka siya nagsalita. Hintayin mo na makapag-file tayo for annulment bago ka umalis. Hindi naman kita pipigilan. Hindi rin naman kita masisisi dahil masyadong mababang tingin sa'yo ng pamilya ko. Sa kagaya mo and I'm sorry about that. Malumanin niyang saad. Are you really sorry for me? You have that innocent face, Lian. Hindi malalaman kaagad ng isang tao if you're really concerned o nagpapanggap ka lang. File our annulment din. Gusto mo bang tulungan pa kita para mapabilis? Umiling si Lian. Hindi pa man ulit nakakapagsalita si Lian nang umalis na si Santino. Kinagat ni Lian ang pang-ibabang labi niya para hindi umiyak. Bakit bang hina-hina niya? Nagpakawala na lang siya ng malalim na buntong hininga saka siya mapait ng ngumiti. Tahimik ng paligid at madilim pero nasa veranda pa rin si Lian. Simula na umalis si Santino, hindi pa rin to bumabalik. Bakit ba siya nakokonsensya sa mga binitawan niyang salita kay Santino kanina? Totoo namang nasa loob sila ng pamamahay ni Lian, kaya bakit siya pa ang susunod kay Santino? Bakit siya pa ang kailangang mag-adjust? Tinignan ni Lian ang relo niya at 10:00 na ng gabi. Hindi na rin kumakain si Santino kasama nila.
Naiintindihan niya naman ito dahil baka kung ano pang matanggap itong masasakit na salita mula sa pamilya niya. Tumayo si Lian at sinandal ang mga kamay niya sa railings. Tumingin siya sa kawalan. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang palasyo. Nasa kanyang karangyaan, may matatawag na pamilya pero hindi siya naging masaya. Wala siyang matawag na kakampi maliban sa Lola Elsa niya. Napayuko si Lian, dere-derechong tumulong mga luha niya. Hindi niya mahanap ang kasiyahang hinahanap ng puso niya. Kasama niyang kanyang ama pero sa sobrang busy nito, hindi naman sila halos nakikita. Wala rin silang bonding. Kapag umuwi naman ito at nagkita sila, walang ibang bukang bibig ang kanyang ama kundi tungkol sa mga hawak ni Lian na project ng kanilang kumpanya. Are you crying? Mabilis na pinalis ni Lian ang mga luha niya nang marinig niya si Santino. Nilingon niya ito, salubong na naman ang mga kilay niya. You're crying. Ano bang iniiyak mo? Kaya kami namaliit dahil masyado kang mahina. Ni hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Matuto kang lumaban. Walang magagawang pag-iyak mo. Ani ni Santino sa kanya sa kato na upo sa sofa na tila ba walang nangyari. Pinunasan ni Lian ang mga luha niya dahil basa pang pisngi niya. Kumain ka na ba? Tanong ni Lian. Nilingon ni Santino si Lian. Naiinis siya sa pagiging mabait ni Lian. Uunahin mo pa talagang nararamdaman ng ibang tao kaysa sa sarili mo? Hindi mo ko kailangang alalahanin. Gusto mo bang turuan pa kita kung paano lumaban at tumayo sa sarili mong mga paa? Ano bang nagawa ko sa'yo para magalit ka sa akin? Malumani na tanong ni Lian dahil hindi niya maintindihan si Santino. Iniwas ni Santino ang paningin niya. I am not mad. Kung hindi ka galit, bakit ganyan ang boses mo? Hindi ka nga galit pero nakakainis yung tinig mo at ang pamamaraan mo makipag-usap sa akin. Sinalubong ni Santino ang mga mata ni Lian. Go on, cry all you want. Kung hindi ka lalaban para sa sarili mo, habang buhay na mababang tingin sa'yo ng ibang tao, habang buhay ka nilang tatapak-tapakan dahil mabilis kang mabasag. Masyado kang iyakin at sa pag-iyak-iyak mong yan sa tingin mo, maawa sa'yo mga taong nasa paligid mo. Hindi mo ba alam na mas natutuwa silang makita kang miserable? Then what do you want me to do? Magrebelde sa pamilya ko? Sundin kung gusto mo? Sa gagawin ko, lalo ko lang silang gagalitin. Kapag sinunod ko bang gusto mo, kaya mo bang mapagamot ang lola ko? Galit na sigaw ni Lian. Ganun lang ba kadali para kay Santino na sabihin sa kanya na kalabanin ng pamilya niya? Nakatitig lang naman si Santino kay Lian na umiiyak na naman. Naikuyom ni Santino ang kamao niya, naiinis siya sa pagiging mahina ni Lian. Kung sasabihin kong kaya ko, will you leave your family? Malumani ng wika ni Santino. Hilaw namang natawa si Lian. Alam niya namang walang kakayahan si Santino. Ano pa bang silbi ng pakikipagtalo niya? Tama na. Walang patutunguhan ng pag-uusap nito. Kung kumain ka na, then good for you. Ani ni Lian saka siya umalis. Napapahilamos na lang si Santino sa mukha niya. Dumiretso naman si Lian sa kusina para kumain. Hindi pa siya kumakain dahil hinihintay niya si Santino. Nag-aalala siyang baka hindi pa ito kumakain. Bumuga ng hangin si Santino. Iniisip kung babalik na ba siya sa pamilya niya. Wala na rin naman siyang dahilan para magtago dahil nakita na siya ng kanyang ina. Iniisip niya kung isasama niya ba si Lian na umalis sa bahay ng mga Lucero. Pero napapaisip din siya, bakit niya kailangang problemahin ang problema ni Lian? Ang pinakaayaw pa naman niya sa babae ay mahina. Hindi marunong lumaban. Malayong malayo talaga si Lian sa ex niyang si Bianca. Dahil si Bianca, hindi ito marunong magpatalo at minahal ni Santino ugaling yun ni Bianca. Nilingon ni Santino ang kwarto ni Lian. Hindi nakasaradong mga kortina kaya sinilip niya si Lian. Napakunot siya ng noon nang hindi niya ito makita sa kama. Binuksan ni Santino ang sliding door at hindi pa rin ito nakalock. Lumabas ng kwarto si Santino at hinanap si Lian. Gabi na kaya hindi niya na makakasalubong ang pamilya ni Lian. Konti na lang ang ilaw sa sala at sa kusina na lang ang pinakamaliwanag kaya sumilip siya doon. Nakita niya naman si Lian na tahimik na umiiyak habang kumakain. Makikita mo talagang masama ang loob ni Lian. Bigla namang nakaramdam ng konsensya si Santino. Sumobra ba talaga siya? Masyado bang masakit ang mga salitang binitawan niya? Nang marinig niya ang hikbi ni Lian ay naikuyom niya ang kamao niya. Gusto niya itong lapitan. He wants to say sorry kahit na siya yung tipo ng tao na hindi mahilig humingi ng sorry sa ibang tao. Napaigting ang panga niya dahil wala siyang lakas ng loob na lapitan si Lian. He wants to hug her. He wants to comfort her.
He wants to wipe her tears, but how? Wala siyang lakas ng loob. Are you still hurt because of your cheater boyfriend? Mahinang sabi ni Santino sa sarili niya. Naalala niya noong panahon na sariwa pa siya kanyang ginawa ng ex-fiancé niya. Masakit ang maloko, masyadong masakit na para bang hindi mo kakayanin. Nang hindi na tumitigil sa pag-iyak si Lian pero kumakain pa rin ito ay nilapitan niya na ito. Nang makita ni Lian si Santino ay mabilis niyang pinalis ang mga luha niya. Pilit pa rin itinatago kay Santino ang pag-iyak niya. Did I cross the line? I'm sorry about that. Hindi ko alam na hindi ka pa pala kumakain. Stop crying, Lian. I'm sorry. I'm really sorry. Gusto ko lang naman sanang ipagtanggol mo rin ang sarili mo. Malumanay na saad ni Santino at malambing. Sa malambing na boses ni Santino, lalong naiyak si Lian kaya nataranta si Santino kung may nagawa ba siya. Hey, I already said sorry. May nasabi ba ako? Ani at hindi alam ang gagawin kay Lian. Stop crying, stubborn woman. Gusto mo bang magka-pulmonary aspiration? Nag-aalalang saad ni Santino. Nang hindi niya alam kung paano pahintuin si Lian ay niyakap niya ito mula sa likod. Tumigil naman si Lian dahil sa gulat. Hindi ko na uulitin yon. Masyadong mahina ang puso mo para sa kagaya kong may boses na para bang palaging galit. Ano bang gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Gusto mo bang lumuhod pa ako sa asin? Kung alam ko namang hindi ka pa kumakain, sasamahan naman kita. I'm really sorry, Lian. Hindi dapat mo na kita hinusgahan dahil hindi pa naman kita kilala. Malambing na wika ni Santino, napalunok si Lian. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakayakap pa rin si Santino sa kanya at kahit hindi niya sabihin, kumakalma siya sa posisyon nilang dalawa. Ano kayang mangyayari ngayong bistado na si Santino ng kanyang ina? Ito na ba ang simula para ipakilala ni Santino Zephyr ang tunay niyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.